Hi guys! Doc Abs nga pala. Doc ABS and MaxWorks. Ako nga pala si Raymond. Ako yung mismo gumagawa ng ABS module ng NMAX, XMAX, MT-09 or lahat ng Yamaha ABS ng Yamaha. So, yung shop ko dati, which is nasa Pasay, Harrison, Balagtas Street is wala na ako doon. Siyempre, kailangan naman natin mag-evolve. Lumabas tayo sa talagang totoong mundo kasi tago lang yung pwesto natin doon. So yung shop ni Doc is hindi lang ABS module yung mga ABS problem yung ginagawa natin. Marami na tayong services offered tulad ng iba rin. Pero kapag hindi natin kaya, nire-refer ko na lang sa mga iba. Tulad ng kay Sir Mel or Doc Moto or sino pa yung nagiging kaibigan natin na gumagawa rin. Kung sino yung malapit. Or then eto, bibigay lang ako ng mga basic tips para maliwanagan yung ibang may problema sa ABS. Una nating basic troubleshoot sa mga may problema sa ABS. So kapag kayo nakita nyo na hindi nawawala, unang araw pa lang hindi na nawawala yung ABS sign nyo sa panel gauge, unang-una yung gagawin lagi, check nyo yung ABS sensor sa likod ng rear ABS sensor, which is yung cable na nakakonekta sa swing arm. So pag inano nyo yun, size 10 lang naman yung socket na kailangan niya para mabuksan nyo yung ABS sensor. So once na inugot nyo yun, linisin nyo, then syempre hindi naman pocket yun lang nilinis nyo, check nyo rin yung ABS sensor display sa likod niya. Kaya mas okay, tanggalin nyo na lang swing arm para ma-check nyo yung bengkong or kung ano yung damage. Then, kapag na okay naman lahat, so walang damage yung likod, punta na naman tayo sa harap. Sa harap naman, same process, gagawin, nilinisin nyo yung front speed sensor kasi doon nagsisimula yung speed sensor natin. So, kailangan din natin siya linisin. Then, kung bengkong, kailangan din natin, pwede naman pukpukin, usual, dapat pwede naman pukpukin kasi ito diretso kasi syempre bago, usual, kaya lang naman nagkakaproblema ang mga ganito, kaya nabebengkong. Halimbawa, nagpa-vulcanize tayo, so yung nagbo-vulcanize, syempre hindi natin masasabing natatamaan or nabebengkong. Syempre mayroon rin siyang sensor sa speed, lalong-lalo na kung malayo yung gap or kung bengkong siya, magbabago reading. So, apektado rin si ABS sensor. So, sa mga nagpapalit ng mags, lalong-lalo na sa Racing Boy or ibang Jiren or ibang mags, usual, ang gap ng sensor cable saka sensor display is malayo. Lalo na yung mga inverted shock, usual, nagkakaproblema yan. Kasi pag tiningnan nyo yung sensor, front speed sensor nya is, wait lang, ito yung speed sensor or ABS sensor, malayo ang gap, usual. Ito, dapat maganda ang gap nyan, mga 2 mm or dapat hindi ganun kalayo or dapat ganyan lang. Nakikita nyo naman, or para may idea kayo, silipin nyo yung mga kapwa nyo na ka-NMAX kung gaano kalayo yung gap. Tapos dapat straight, hindi siya nagwi-wiggle or bengkong na tinatawag. So sa mga nagpalit naman nito, lalong-lalo na kay Shopee, kasi ito kasi kay Shopee, mura lang to kay Shopee. Alam ko 150 buy one take one. So harap at likod. So supposed to be, dapat huwag natin papalitan ng likod. Mas okay siyang bakal na lang, ganito, stock. Yung harap, ang tested ko naman na gamit is si Yamanin or si Heng. Usual, si Heng ang lagi ko naman magagamit, katulad nito. Front speed sensor lang naman sa harap. Yung ABS sensor display sa likod, huwag nyo nang palitan. Mas okay siyang stock kasi tagurin naman siya. Pero mas okay siyang stock pag yung may halong chrome or pundido. Kaya minsan nagloloko rin yung ABS natin. So ganito. Pangatlo naman, check wiring. Check ABS sensor. Sabi ko na, then fuse. Check natin yung mga fuse nya.
Tatlo ang ABS fuse ni NMAX. Isang solenoid 15, tapos yung 7.5, tapos yung 30 amperes. So mga nagloloko ang ABS, lalong-lalo na-check nyo na yung troubleshoot nyo, ayaw pa rin niya, is still on pa rin. Kung mayroon kayong malapit na shop or motor shop or kasa, pa-scan nyo. Kasi si scanner, although may iba namang gumagawa na mismong ABS ang ano, okay naman yun. Kung wala ka namang ABS module, saan ka manghihirap? So mas maganda, scanner. Pa-scan nyo kung ano yung problema para hindi tayo nanghuhula. Since umpisa naman wala akong scanner, pero mas maganda talaga may scanner. Then kapag ayaw talaga mawala ang ilaw niya, punta na lang tayo sa mga trusted natin mechanic sa ABS. So hindi ko naman pinupush yung sarili ko kasi alam mo na, masyado tayong ano nila masyado tayong hindi ko alam. Basta kung sino yung alam niya naman trusted, punta kayo. Pero kung sa akin kayo naman pupunta, nasa Quezon City na ako, Mindanao Avenue Extension, Barangay Talpapa. So kung galing kayong north, Mindanao Avenue, bago lang ako mag-index or lagpas ng SB Road, ang dali namang i-waste nyo lang, 8B Papua Street, Mindanao Avenue Extension, Barangay Talpapa. So dako na ulit tayo sa ABS. So pagbukas naman ng ABS, usual, so dami nang gumagawa kasi syempre marami nang malakas na loob. Syempre may idea na sila kasi noong time ko wala nagbubukas. So kaya sa isin nung ako may problema, wala naman kayo. So ito lang usually na mga problema ng ABS. Yan, basa. Yan. Kung nakikita nyo, ito si ABS, kaya ito naglolo ka minsan, usual, pagkukumparahin natin ang private use na kliyente natin, mababa lang ang tinako niya. Pag uwi niya ng bahay or trabaho, uwi siya, papasok siya, pagdating niya sa trabaho niya, off niya na yung motor niya, gagamitin niya na lang pag uwi. So tendency, mababa lang ang odometer niya. Tama. Pero kung umuwi naman siya sa rough road or sabihin na natin sa Montalban, mga ano ko dyan, mga nagawa ko, nagtataka sila is sipin nyo mga boss, 10,000, 5,000, 15,000 odometer, sira agad ABS. So doon kayo nagtataka. Unlike sa mga lalamove driver natin, Grab driver, sipin nyo sila, halos 30 plus or 20 plus. Pinakabata sa akin na lalamove is 26 or 20 plus. Hindi ko rin maano. Kasi sila daily use. Bakit sila daily use? Siyempre, panggamit nila, panghanap buhay araw-araw. So mas risk na masira rin yung ABS nila. Kasi siyempre, preno dito, preno doon, gana ABS, gana doon. So bakit nga ba nasisira? Ito na tayo. Nga pala, yung mga rough road na sinasabi ko, kaya ako nabanggit, mga Montalban or mga rough road areas, mga subdivision yung rough road, kasi mga bossing ganito, kahit di kayo na membreno kay ABS, gumagana ang ABS nyo. Pansinin nyo, dumaan kayo sa buhangin or dumaan kayo sa humps na mataas, mag-iiba ang reading ng gulong yan. So angat yung ibabaw, may iwan yung likod. So ang tendency niya, kahit di ka na membreno, uugong sa ABS. Kasi for safety nga siya. Traction control sa version 2 ang tawag yan. Kaso si B1, wala namang naka-indicate na TCS sa kanya. So walang naka-indicate na TCS. So gagana naman siya. Same process ng kay B2. Si B2 ganon. Kahit mag-ibang reading niya, is gagana talaga. So bugbog talaga sa ABS. So pupunta tayo dyan mamaya. So ito muna, tingnan natin to. Ito mga bossing, usual na sakit. Yan. Kung nakikita nyo, mayroong piston yan, dalawa. Makikita naman ng ibang gumagawa yan. Yan. Yung dalawang piston na yan, bumubomba yan. Ito yung nararamdaman nyo, once na nag-pull brake ka, bumubomba ng kusa yung brake lever nyo. Kahit anong gawin yung pisil, ibubomba niya yan palabas. Tama. Yun yung ABS natin. Kaso mga bossing, yung piston na yan, yan ang pinaka-stress out minsan. Yan.
Kaya siya tinawag na piston, syempre, labas-pasok siya. Ngayon, bakit siya labas-pasok na labas-pasok? So, dahil kay ABS pump. Si ABS pump, pag gumana yan, kung mapapansin mo, parang cams yan. Kung malinaw mata nyo, maano yan. Parang cams yan. Once bumombay yung ABS pump mo, yung piston mo, bobombay niya. So, sobrang bilis niyan. Yung dalawang piston na to, hindi naman siya talaga totaling sabihin na ng stainless. Hindi. Chrome siya na piston. Ito yung piston niya. So, papansinin nyo, mga bossing niya. Nakita nyo yan. Yung kalahati, gamit na. Gamit. Yung kalahati, hindi. Kasi chrome part siya. So, pag hugutin nyo siya dito, makikita nyo yung kalahati, gamit, kalahati. Kasi dito nakalagay yung repair kit. May repair kit din niya nakayakap. So, siya, wala naman siya talagang parts na nabibili. As in, wala. So, ito. Ito yung sample niya dapat. Yan. So, ito yung talagang stress out. Parang, ano siya, gamit na. So, ito, kapag yan, lagi mong ginagamit, ABS. So, nakita nyo, leakage. So, umpisa yan, ang sign yan, ilaw ABS mo hindi mawala. Tama. So, tayo, syempre, Pinoy. Gamit. Okay, ang gamit. So, hindi natin, pinabayaan natin. So, pag pinabayaan natin yan, yung leakage na yan, nakita nyo, ang bossing. Papasok yan, fluid yan, brake fluid galing dito. Kasi ito, preno mo sa taas, kanan mo, papasok dito, circulate siya kay ABS. Hanap siya ng dito, circulate yan, bobomba dito. Pagpasok ng fluid yan, tatagos naman siya sa kabila. Out. So, ito yung piston niya. Yan, pag bumabomba yan si piston, syempre, tulad nga ng sinabi ko sa is stress yan. Nagsisimula dyan yung leakage. Yan, pag nag-leakage yan, mga bossing, mga ate, mga rider kong ate, nakita niya naman, walang ibang pupuntahan niya, kundi susundin niya yung negative positive ng ABS natin. Yan. Susundin niya yan. Saan papunta yan? Papunta sa solenoid, nandito yung sa loob yung solenoid. Apat na parang transformer yan. Yun yung handle ng mataas na kuryente. Tapos, ayan na yung fluid. Mga boys, mga boss. Ayan. Etong isa na to, nag-control speedometer. Ito ABS. Ngayon, kung bibili kayo nito, sa Shopee alam ko meron, or sa dito, eBay, meron nito. Ang problema nito kung ito lang ang papalitan natin, paano naman yung ibang pyesa? Tama. Kasi ito, mga boss, ang pyesa nito hindi lang ibabaw. Kapag ito, tinanggal nyo, ito yung tsura nyo. Ngayon, pag yan, nilinis nyo, meron pa sa gitnang board yan. Ibig sabihin, may connector pa sa gitna yan. Hindi ako electrician, pero kahit pa paano nakakaintindi naman tayo. Ngayon, meron pang mga pyesa yan sa ilalim. Tama. Ngayon mga boss, dati ako nagre-repair nito. Palit pyesa, palit yan, ganon. Kaso mga boss, sad to say, talagang hindi mabubuo ang ductworks kung hindi tayo nagpursige. So, imbis na i-repair ko to, sasakit ulo ko, back job, ang nire-recommend ko, bypass. Isang gastusan, isang ng pera, huwag natin isipin yung gastos kasi simula bago naman ito magloko, nasulit natin yung paggamit ng motor. So, nabigla lang tayo kasi hindi natin akalain na sira pala. So, balik tayo dito. Ngayon, pag ito nag-leak, kung bago ka pa lang na nasira yung ABS mo, may pag-asa pa to. Kasi iba, ginamit ng ginamit, so umabot ng ganito. Pero kung ikaw, bago ka lang nagka-issue yung ABS mo, dinala mo agad sa mga gumagawa, usual, ito lang ang nagiging problema na ito. Kasi ito, siya lahat na nag-absorb ng brake fluid. Makikita mo naman, shorted, may brush yan, may carbon brush yan, may armature din yan, may tanso din yan. So parang grinder, hindi naman porket napalitan mo yung bearing, gagana na. Hindi. Tagal kong gumagawa, mga boss. Ngayon,
tatanong sila, boss, pag pinalitan ko ba yan, okay na. Nagbebenta rin ako nito. Pero, bira lang. Ngayon, boss, pag pinalitan ko ba yun, boss, magli-leakage pa rin yan. Siyempre, boss. Kasi, boss, eto, mapapagana natin yung motor, pero ito, bobombay niya pa rin. Kasi, dito pa rin tayo kumukuha ng, dito pa rin natin pinapapasok ang brake fluid niya. Tama. Ngayon, boss, aminin na natin sa mga nagpa-consult sa akin ng ABS. Bakit, boss, kala ko ba magagawa yung ABS natin? Boss, ang ginagawa ko dyan, prevention na lang. Sa dami kong ginagawang ABS na paulit-ulit, iisa lang ang naging issue. Leakage. So, bakit ko pa papasakitin yung ulo ko? Bakit ko pa kayo bababalikin kung alam ko nang sa huli, dito rin nagiging problema. Eto, nagbebenta ako ng piston yan, boss, pero hindi ako sure na 100% na talagang hindi na naglilik. May pangilan-ngilan, may na-try naman ako, pero naka-open ako sa warranty nila. Pero bago ko pakawalan yung customer, sigurado ko na-explain ko sa kanila, maigi. Kaya shoutout sa mga client natin na syempre, pasensya na kayo. Yun na, pasensya. Andito naman ako. Pero eto, balik na ulit tayo. So eto, mga boss, linisin tulad ng ibang gumagawa sa Facebook, may tsamba. May tsamba yan. Pero hindi nyo pinapost yung back job. Tama. Kasi ako, boss, dami kong ginawang ganyan, boss. Nakita ko sa'yo. Board. Linis. So, linis. Babalik sa akin si customer. Malinis naman yung board. So, ayaw gumana yung speedometer. Hinang, palit pyesa. So, in short, back job. Doon lang tayo nagkakaproblema. Siyempre ako, may inaalagaan tayo. So, open si Doc sa mga back job. So, ang kinukonsidera ko na nga lang is yung talagang bypass. So, mamaya tayo sa bypass. Eto mga boss, dito naman tayo. Tuturuan ko kayo, bawa, napalitan nyo na yung motor. Ayaw nyo na maulit to. Kasi boss, aminin man natin o hindi, talagang sira na ABS natin. Ngayon, kung may budget ka, bumili ka ng ABS module. Meron tayong mga kakilala na legit naman ang bibenta. Trade-in or sell nila ng murang presyo, 16 and up. Pero, bago kayong bumili ng ABS, sigurado nyo muna na legit talaga. Tapos, ito na ulit tayo. So, binuksan niyo na ABS nyo. Unang salpak pa lang is pina-check nyo na agad. So, makikita nyo, hindi pwedeng wala. Ito. Or, bago nga pala, ini-scan ko muna yan. Meron tayong scanner na MST 500 Pro. Dati, ang ginagamit ko lang din is ABS module, pan-testing. Tama naman, okay yun, kasi actual na yun eh. Kaso, hindi lahat saklaw. Lalong-lalo na, ang pumupunta sa akin, okay naman yung ABS niya. Kaso, may mga part na, pag tinesting ko, okay rin naman. Ang hirap explain ni customer, ang hirap paliwanagan ni client, sasabihin ko, na, boss, ganito, sira. Siyempre, kulang. So, naobliga talaga akong bumili ng scanner para wala siyang kawala. At least wala rin akong agam-agam na wala siyang agam. Mas okay yung conversation namin kasi may basehan ako. So ito na. Ngayon, bago pa lang umilaw yung ABS mo, ito na. So papalitan ko automatic. Meron akong replacement nito. Ang replacement ko nito, kaya ang repair ko dito is 3,500. So papalitan ko to. Pero mga boss, bago ko to palitan, sinusigurado ko munang bubuksan ko yung ABS. Titingnan ko kung ano yung status ng loob. Ngayon, pag alam kong babaklasin ko to mismo, mga amo, boss, sa harapan nyo, para makita nyo rin kung ano yung status, para mawala rin yung kaba nyo. Ngayon, pag alam kong pagbukas ko nito, basa, pwede natin linisin through CVT cleaner, Kobe, yun lang naman ang ginagamit ko dito. Pero ang pinakamasakit na part, nung dumating yung kliyente sa akin, may speedometer, nung nilinis ko, nawala na yung speedometer. Ang sakit no, hindi mo alam kung paano papaliwanag. So bago mo palang
pakialaman to, sinasabi mo na sa kliyente. Yun ang mga tip ko sa'yo. So, bukas natin. Ito naman, okay na. Nabuksan na natin, tuyo to. Ibig sabihin, walang bakas, walang basa. So, dito lang tayo nagkakaproblema. So, once na nagka-problema yan, syempre, dama yung ABS motor. Kaya nakailaw yung ABS motor natin dahil dito. Ngayon, pinalitan na natin to. So, obligado, linisin natin to. Tama. Tapos, pagbukas natin nito is sariwa, wala namang problema. Mas okay na balik na natin sa original. Tapos, kung ako tatanungin nyo kung papaganahin ko pa, sa akin hindi na namin pinapagana to kasi paulit-ulit ang leakage yan, mga boss. Maniwala kayo. Kung di kayo maniwala, kayo bahala. Kasi kung ngayon ka palang gumagawa ng ABS, baka hindi mo alam, boss, kung ilang ABS na ang nabuksan ko. Kaya ako gumagamit na ako ng precaution na lang, preventive, kasi ang sakit sa ulo ng leakage na yan. Hindi lang speedometer mo madadami niyan, baka ikasunog pa ng buo. Siyempre kawawa si kliyente. Ngayon, paano natin hindi papadaanin dito yung fluid, brake fluid? Ganito. Ito yung sample ng brake line nyo na nakapatong kay ABS. Tama. Ngayon, hindi naman kayo maliligaw kasi nakahilera naman ng maayos yan once na tinanggal nyo. Ngayon, bigyan ko kayo ng tip kung paano nyo pagdudugtongin itong dalawa. Ito lang yan, mga boss. Tornilyo na hindi ko alam kung anong size to. Mga tayo sa ganito. Basta 14 yung ano niya, ginagamit kong tornilyo. 14. Tapos ang size niya, ang haba niya is 1 yata. Ngayon, paano natin pagdudugtongin? Yung mga nakuha niyong tanso, sa ABS module. Ito 'yon. Yan. Bago mo ilagay ito, lagay mo na ng teflon. Kasi pag hindi mo nilagay ng teflon yan, magsi-circulate yan sa thread yung brake fluid. So, nilagay mo na. Ito na yung tanso. Lagay mo muna yung tanso bago mo ito ilagay. Tanso na yan. Lagay mo ulit ng ganon. Tapos, tanso ulit. Tanso, yung isa namang partner niya. Yan. Pag yan to, lagay mo ulit yung tanso. Pag tanso naman niya, minat na. Yan. Yan ang magiging itsura niya sa bypass. Sabihin, natanong, safe ba yan, boss? Siyempre, ano lang itong boss, alam mo naman tayong Pinoy, hanggat maaari kung saan makakatipid. Pero ito, so far, ito naman ang ginagamit ko sa mga kliyente. So, higpitan mo yan ng maayos. Ngayon, kapag yan, mahigpit na maayos, siyempre, pag binomba mo yan, malalaman mo naman kung may leakage yan. Siyempre, brake fluid yan, hydraulic yan, hindi pwedeng, kapag may leak, malalaman mo agad may leak kasi tatagas yan. Ngayon, kung maganda naman ang fittings mo, matik, hindi walang tagas yan. Hindi katiting, wala. Yun lang, payo ko. Pero as much as possible, bili ka ng hose, ng non-ABS hose. Mura lang yan. Shopee, marami. Or sa mga, natin, trusted na motor shop. Yan. Yun lang. So, nilalagyan ko ng Mighty Band. Babaw. So, yan. Ganyan yung itsura niya. Paano naman ito tatakpan, mga boss? Same din ang procedure nito. Hindi pala. Bibili ka lang ng maliit na nut para dyan. Para tatakpan mo na lang to. Yung mga kalahati lang nito, mga medya lang siguro. Tapos lagay mo dito sa 4. Pero bago mo ilagay, lagay mo ng triban or silicone para hindi pumasok yung tubig. Para hindi pasukan. Ngayon, secure na yung ABS natin. Tama. Hindi ko to hindi ko to pinupush. Yun nga lang, kasi sa akin, sa dami kong ginawa, sakit sa ulo. Kaya ito lang yung naisip ko. So, balik na tayo. So, ito iniwan na lang ni kliyente. Kasi, isipin mo naman, boss. Sabi ko, boss, repair natin yan. Boss, kung may budget ka, bypass na. Ang bypass ko, through ECU, 8.5. Bakit ganon kamahal? Siyempre, boss, nag-aaral tayo. Hindi naman isang araw lang natin natutunan yan. Hindi ko naman ninakaw yan. Sarili ko yan. Sariling gawa. Ngayon, boss, basta ito lang payo ko, mga boss.
Nung ako may problema, wala kayo. Ngayon, ito na tayo. Bigay ko na yung tip. Ito naman tayo, kung bibili naman kayo ng ABS module, nakita nyo na may tsura, diba? Nakita. Kapag bibili naman kayo ng ABS module sa mga, syempre, mabilis ang maliliit na pera, maliliit na budget, bibili kayo ng ABS module, bigyan ko kayo ng tip. Bago nyo bili ng ABS module, isa lang ang buksan nyo. Alam nyo kung ano? Ito, ABS module. Yan. Ang ABS module ni version 2 nagsisimula sa B6H. B6H. Si B1 naman. B1. Lahat ng product ni B1 is 2DP2. Shoutout nga pala sa mga gumagawa. Mga gawa nyo ha. Sabi nyo ako lang puro back job. Hindi ko na kayo anihin Ayun, kung mga okay yung gawa nyo, syempre hindi rin tatakbo sa akin. Kaso hindi ko naman trabaho na ipunin ko yung mga back job nyo tapos i-post ko kayo. Hindi ako ganun. Ngayon, ito yung ABS module. Yan. Ngayon, kapag bibili ka sa kliyente or may syempre hindi natin maiwasan kasi na syempre boss, ito lang budget ko, may ganon, may ganyan, may offer natin yan. Ito lang buksan nyo. Pilitin nyo tanggalin yung dalawang universal na tornilyo. Ngayon, pag binuksan nyo yan, wala ka ng screwdriver, pukpukin nyo, syempre sisingit dun yung screwdriver, pukpukin nyo, mahugot nyo yan. Shring! Pag-ugot nyo yan, boss, nakita mo yung itsura. Walang leakage. Diba? Ngayon, kapag yan, binili mo sa kanya, is ganito yung itsura, pas ka na. Siyempre, boss, paulit. Sira na yan. Kasi yung sira na yan, mga boss, asahan mo may fluid na yan dito. So, hindi pa rin nagloloko kasi hindi pa natatapat. Eh, kung ikaw nasa iyo na, kung sa'yo natapat, hindi, talo ka na. Ngayon boss, eto, payo ko lang kasi dami na rin sa akin pumupunta. Ang akala nila, once na tinanggal nila yung ilaw sa panel gauge na ABS icon or indicator, magiging okay na yung ABS nila, hindi na sila nag-aalala, which is mali. Kasi bago mo tanggalin ang ABS or bypass sa pamamagitan ng top wire lang, madali lang yon. Ang problema, hindi mo alam kung ano yung status nito. Pinatay mo sa customer kasi yun lang yung alam mo, napanood mo sa YouTube, pinapatay lang yung ilaw. Pero wag mo naman patayin sa ilaw ng ilalim ng panel, kakalasin mo pa yung panel, sasayangin mo yung wiring. Ang dali-dali, mag top wire ka na lang sa socket mismo. Paano gagawin? Punta ka sa socket ni ABS, merong doon, may makikita kang wire na may stripe na blue. Balatan mo ng konti. Ngayon, yung balat na konti na yun, putulin mo. Pagputol mo, itap mo doon sa negative ground na makapal, na may stripe na white, black solid na makapal, na may stripe na white. Tapos, pag tap mo, wala na. Huwag ka magtatap sa ilalim ng ng panel kasi ang sakit sa ulo sa mga katulad ko. Ginawa ko na ABS, ayaw pa rin, yung pala putol. Bago kayo magpa-bypass ng ganun, alam niyo na yung status. Para yung kliyente hindi umiiyak kasi ang kliyente minsan umiiyak. Boss, na bypass na yan pinatay na yung ilaw bypass, pinatay na yung ilaw, napanood niya raw sa YouTube. Hindi ko naman sila sinisira, pero tip lang. Bago kayo magpaganon, pa-check nyo na talaga para hindi masakit sa ulo. Kasi hindi naman porket pinatay mo yung ilaw ng ABS, secure ka na. Hindi mo alam may problema ito. So, yun lang. Yun ang basic na So, dapat pag bibili ka rin, dapat walang bukas or dikit yan. Yan, dikit. Ngayon, ang tanong iba, reseal. Boss, naka-reseal na ba yan? Boss, kung magre-reseal ako, sasayangin ko. Alam mo bakit? Sasayangin ko, boss. Bubuksan ko ba yan? Sariwa yan, Pag yan, boss, binuksan ko, wala nang presyo yan. Para kang bumibili ng yan.
cellphone na naka-sealed tapos sisirain mo yung seal. Pinaka the best niya na gagawin mo, boss. Ayan, oh, ganda, oh. Re-reseal ko ba yan? Sayang, di ba? O, re-reseal ko ba yan? Hindi. Pinaka maganda na masasuggest ko sa inyo, kaysa pa-reseal nyo, since bago pa ang ABS nyo or bago mga NMAX nyo, lagyan natin to ng on and off switch. On and off switch. Sabihin ko sa inyo, paano lalagyan? Simpleng ano lang yan? Simpleng switch. Ito. On and off yan. Yan lang. Ang paglagay niyan, basic lang. Basic lang ang paglagay na ito, hindi naman ganun ka ano. Pinapayo ko to sa mga hindi pa naglolokong ABS. Bakit ko pinayo? Alam niyo bakit? Para yung ABS motor mo hindi laging naka-trigger. So kapag naka-off ang ABS motor mo, ang ABS mo, hindi magti-trigger ang ABS mo, ang ABS pump. Ito yan. Ito. Yan. Hindi magti-trigger. Eh boss, kaya nga nag-ABS kasi secure. Boss, mga sinaunang motor wala namang ABS. Nasa pagmamaneho natin yan. Ang problema kasi hindi naman sinabi sa atin na nasisira pala to. At ganun kamahal, di ba? Ngayon boss, paano natin siya hindi papaganahin? Lagyan mo ng switch. Saan ka kukuha ng switch? Boss, sundan mo yung ABS sensor. May ABS sensor yan sa likod. Sundan mo yan. Papuntang socket. Kunin mo yung socket ni ABS sensor, magputol ka doon ng isa. Tapos padaanin mo yung isa dito. Hindi ko na syempre kailangan i-explain pa kung paano. Basta yun na ang tip ko sa inyo. ABS sensor, doon kayo pumutol ng isang wire. Padaanin niya switch. Yan. Pero mas maganda yan, nasa ilalim ng manibela na yan, Max B1. Si B2 naman, nasa side pocket, doon nilalagay. Pero parang pas marapit yung wiring nyo, kunin nyo na lang siya sa ABS socket. Andun yung ABS sensor. Tingnan nyo na lang kung anong color coding. Isa lang puputulin nyo, hindi dalawa. Para dumaan lang dito yung sensor. Yun lang, mga kois. Basic ko yan sa inyo. Bakit ko sinabi yan? Para tumagal. Kasi mga boss, tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit di ka na membreno, dumaan ka sa lubak-lubak, nagtitrigger yan. Kapag nag-trigger yan, asahan mo, so, yun na. Yun yung switch na ABS ha. Kaya nga boss, mga ngayon, mga big bike, sarili na silang on and off switch. Bakit boss si Aerox wala namang ganyan masyado? Boss, si Aerox, harap lang ang ABS sensor ni Aerox, harapan lang, disc brake yung drum brake lang yung likod, kaya hindi siya persado. Hindi katulad ni NMAX, nako boss, stress here. Ngayon boss, si PCX, kay PCX, Click, o Honda, basta Honda na ABS. Mas secure mas maganda ang ABS nila, pero hindi mo ramdam. Hindi ko ramdam yung ABS nila pag gumana pero mas maganda sila. Kasi sila, once na tinanggal mo yung socket sa ABS sensor, gumagana pa rin speedometer. Galing no? Kasi nasa likod, diba? Pero hindi sila umaasa dito. Hindi dito nanggagaling yung speedometer ni Honda. Okay. Bypass pang Honda. Tagal na yan. Ngayon boss, saan naman tayo? Compare sa bibili, may kodigo ko boss para rectifier naman. Sa rectifier mga boss, kung meron kang pan-testing, pumunta si client, na-explain sa'yo, boss, kasi pag tumatakbo ko, nawawala yung ganito, umiilaw yung ganito, sasabihin sa'yo, boss, ABS talaga. Lalo na pag may sinabi sa'yo, may pan-testing siya gumagana naman. Sabihin sa'yo, hindi naman mawawala yun, talagang ABS talaga. Pero sa akin, iba, scan muna natin para malaman natin. Mapaniwala kita, kampante loob mo sa akin kasi may scanner tayo. So, ito. Ang issue ni rectifier, MTRT. Ang issue ni rectifier, unang-una, hindi ka pa nagpapalit ng battery. 3 years na yung motor mo, hindi ka pa nagpapalit ng battery. Magsimula ka muna sa battery. Kasi si battery mo, hindi na masyado nag-store ng kuryente yan. Ang kailangan ni ABS, dapat full battery, full current. Kasi ang taas ng kuryente niyan. So,
si rectifier, kahit nagbibigay ng kuryente yan kay battery, hindi absorb ni battery kasi nga mahina na siya. Pero hindi pa naman ganun kahina, pero usual talaga 3 years palitan mo na. Lalo na nire-record ko yan, dapat mayroon pang voltmeter sa mga NMAX natin. Sa version to may voltmeter yan. Yung nga lang maliit mahirap, pero wala pa naman doon. B1 tayo, B1. Si B1 lagyan natin voltmeter. Ngayon nagpalit ka na ng battery, boss, ganun pa rin, nagpalit na ako ng battery. Pero usual na kukuha naman sa battery yan. O boss, nagpalit na ako ng battery, ganun pa rin. Pangalawa mong papalitan, issue, rectifier. Kaya ako sinabi si MTRT, kasi si MTRT, kung marami kang load, sound system, ilaw, dalawa yung 4 yung MDL mo, kailangan mo si MTRT. Kasi si MTRT, fast charging. Kaya niya i-provide yung kuryente na kailangan mo para doon. Ngayon, kung stock yung rectifier mo, syempre hirap. Umpisa lang yan, syempre gagana. Syempre, ang daming load. Hirap si rectifier. Kaya rectifier ang usual na issue, pangalawa na ABS. Pero, boss, hindi lahat ng ABS issue nakukuha sa rectifier. Hindi. Tsambahan lang yan, nabibilang ko lang sa kamayan. Pero yung iba, pinapalitan ko na ng rectifier, lalo na kung nakita ko sa diagnostic tools ko na mayroong error. 51, 52. High voltage, low voltage. Nandun yan sa scanner. Ngayon, boss, paano mo malalaman? Kung may voltmeter ka, ganito ang issue ng mga rectifier issue ha. Re-recta ka, tulin ka, takbo mo 60, 70. Gugulat ka, hindi gagana yung speedometer mo. 0. Pag tungtong na 0, check engine. Pag check engine mo, ilaw ABS, matatakot ka. Ngayon, tatabi ka kasi nag-check engine. Ngayon, alamin mo kung ano yung check engine na yun. Pag tabi mo, on mo ulit, patakbuhin mo, normal na naman siya. O, diba? Pero pag giniscan mo yon sa normal na scanner natin, pupuntahan mo yung ECU, walang nakalagay na issue, walang history or something. Makikita mo lang yan sa ABS module. Kasi sa ABS module may sarili akong scanner niyan, MST 500. Makikita natin kung ano issue nito. Lahat mababasa ni pero hindi man lahat kasi sakit na rin sa ulo. Yan, boss. Okay na sa rectifier. Bilang lang yan, hindi lahat baka ABS issue pinalit ng rectifier, okay na. Hindi lahat, boss. Kasi kung yan ang basehan nyo, may mali. Kung nagawa mo yan sa'yo, tapos i-apply mo sa iba, baka magreklamo sa'yo yung ginawan mo. Kasi, boss, hindi naman rectifier pala issue na pag-asos ko. Ganon. Kaya dapat yan, experience. Yan, hindi ko ninakaw yan. Experience ko yan. Alam mo bakit? Hindi mo na alamin. Kasi sakit sa ulo. Ngayon, boss, saan naman tayo? Bypass ako. Okay na. Isik sa gawa. Yun lang, mga boss. Doon lang ang mabibigay ko sa inyo. Basta, update lang kayo sa akin or PM lang kayo sa akin, DocWorks. Makikita naman yan sa Facebook ko. Again, salamat sa inyo sa mga nagtitiwala. Salamat. Tapos, kapag naman yung mga kapwa natin gumagawang ABS, gumawa na lang kayo. Huwag na kayong ganito ganyan. Gumawa na tayo, isa lang mang goal natin gumawa. Ngayon, kapag may mali, gawin mo na lang. Hindi na yung iiyak ka pa, iti-trigger mo pa yung stress na nga Pero ako, ang nangyayari sa akin, kung sino yung gumawa, pinababalik ko dun para wala kaming conflict. Kasi ang sakit naman sa gano'n na magmamagaling ako. Kasi may warranty naman yan, kung meron. Yun lang, mga boss. Salamat mga ate, kuya. Salamat.